Poon iyong kawan, kaptil ang laman. Ika'y hari ng Israel. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparyayanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Dalawang aral tungkol sa buhay ang pwede nating pagnilayan sa kwento ng mga alagad ni Jesus nang minsang sila ay maglayag. Sabihin nyo nga po, maglayag.
Sino po ba nakasakay na ng bangka dito? Ay, hindi pa kayo? O, taas kamay, tinatanong ko kayo, sino nakasakay na ng bangka? O yan, ako. O. Yung hindi pa nakasakay, taas kamay. Kaya wala silang idea. No? O di bale, no? Dalawang aral lang pwede nating matutunan. O ito. No? Una ay ang pagsalpok ng alon sa bangka dahil pasalungat ang hangin. Sabihin nyo nga po, pasalungat. Ibig sabihin, ibang direksyon. Salungat. Kontra ang direksyon. Kung ito ang tamang direksyon, anong pasalungat? Yan, paganto. No? Opposite. Di ba? Yung andito ang hangin, pero andito ang bangka, paganon. Pasalungat. Kapag ang isang paglalakbay o paglalayag ay pasalungat at hindi umaayon sa kumpas ng direksyon, bukod sa hindi makakarating sa pupuntahan, ang bangka ay maaaring mapunta sa kung saan-saan. Mahihirapan. Kasi pasalungat eh. Kung dito ang hangin at dito ka naglalayag, ang gulo. Hindi ba? Ganyan sa paglalayag sa buhay. Kapag salungat ang kumpas ng direksyon, hindi mararating ang pupuntahan. Kapag may kumukontra, maaring maligaw at tuluyang sirain ang direksyon. Di ba ganon? Yung mga magulang dito, kapag ang inyong mga anak ay salungat, sinasalungat kayo, ano nangyayari? Hello? Di ba? Nawawala sa direksyon yung anak. Nasisira ang buhay. Naliligaw. Kaya nga, hindi mararating ang pagtatapos ng pag-aaral o graduation dahil salungat ang direksyon. Diba? Anak, dito ang punta ng eskwelahan. Pero nung ginagawa, no? Liliko. Tapos punta ng Divisoria. No? Tatambay sa recto. Ayan. Ano mangyayari? Diba? Kaya nawawala sa tamang landas ay dahil kontra sa tinatahak na daan. No? Sa barkada, yung kontra, yan, lagi pasira yan. No? Di ba sa magkakaibigan, yung lagi na lang kumukontra, no? Pasira, walang matutupad na lakad. No? May ganun. No? Kaya hindi din maayos ang isang relasyon kapag kontra kayo lagi sa isa't isa. Salungat kayo lagi. Ibang direksyon ng asawa, ibang direksyon ng isa. Hindi nga talaga kayo magiging isa. Salungat. Kung minsan, dahil sa hirap ng buhay, sumasalungat ang tao. Bakit ganon? Diba? Tuwid lang naman eh. Ang dali lang naman. Maglayag ka ng tuwid. Anong ginagawa? Sumasalungat. Bakit? Akala nila nakaka-shortcut. Yung magtinda ka lang, sige. Huwag ka man dadaya. Yung iba, sasalungat. Pipitik ng daya. Ano mangyayari? Okay, nakalusot ka ngayon, bukas kulong. Pag nakulong, iiyak-iyak. Kung ano-anong dahilan, sinalungat mo eh. Di ba? Ang batas, pag sinalungat, mawawala ka talaga sa tamang direksyon. Yan ang una nating pwedeng matutunan. Kapag salungat, mawawala sa tamang direksyon. Pangalawa, yung paglubog ni Pedro. Maganda yan, no? Pinalapit at pinalakad na si Pedro ni Jesus sa tubig. Naalala nyo, di ba? Nakita nila si Jesus, naglalakad sa tubig. Natakot sila. Sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Ito si Pedro, hindi pa rin maniwala. No? Sige nga, kung ikaw yan, paparyayanin mo nga kami dyan. Sige, halika. Halika.
Minsan ganyan tayo sa Diyos, di ba? Sige nga, kung totoo ka. Di ba? Sinusubok natin. Pero tingnan mo, nang pumunta si Pedro, nang maglakad si Pedro, okay naman nung una eh. Dahil nakatingin siya kay Jesus. Pero nung tumingin siya sa alon, nung inalis niya ang tingin kay Jesus, siya'y lumubog. Kaya nga ang sabi ni Jesus, kay liit ng iyong pananalig. Ganito din sa ating buhay. Kapag nawala ng pananalig sa Diyos, nawala ang tingin sa Diyos, sigurado lulubog. Yung mga hindi makaahon, yung mga lumubog at hindi na umahon, ayaw kasing tumingin kay Jesus. Yung ang hirap-hirap na, ayaw pa magsimba. May sakit na, ayaw pa. Ayaw pa magbalik loob. Yung nagkandaligaw-ligaw na, hindi na alam kung paano bumalik sa tamang direksyon. Kasi lumayo na talaga sa simbahan. Kapag nawala ang tingin sa Diyos, talaga sigurado tayo ay lulubog. Lulubog. Ito po ang buhay paglalayag. Kung tayo ay salungat, sigurado tayo ay mawawala at masisira. Kung aalisin ang tingin sa Diyos, hindi malayo na tayo ay lumubog. Amen. Amen.